Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And ang tatalakayin pa rin po natin about kay Jeremiah. And yung pinaka-topic natin is about the cost of truth telling. Sa scripture naman po, ito po matatagpuan sa Jeremiah chapter 21. Sabi dito, sina Pashur na anak ni Malkias at ang paring si Zephanias na anak naman ni Maaseias ay pinapunta ni Haring Zedekias kay Jeremiah upang ipakiusap kay Yahweh ang binabalak ni Haring Nebukadnesar ng pakikipagdigma sa kanila. Sabi pa nila marahil ay gagawa ng isang kamangha-manghang bagay si Yahweh, gaya ng ginawa niya noong unang panahon upang hindi na ituloy ni Nebukadnesar ang kanyang balak na pagsalakay. Sa ating katuruan, unang-una, Jeremiah refused to dilute God's word. So, kahit na hindi maganda o mahirap tanggapin yung mensahe, sinabi niya ito ng buo at tumpak ayon sa utos ng ating Panginoon at hindi niya ito pinapalambot o binabago para lang magustuhan siya ng mga tao. Jeremiah was persecuted for telling the truth. So dahil sinabi niya yung babala ng ating Panginoon tungkol sa parusa at pagbagsak ng Jerusalem, nagalit yung mga pinuno at karamihan ng mga tao at siya ay kinulong, pinagbantaan at inisip nilang saktan siya dahil ayaw nilang marinig yung mga katotohanan. Pangatlo natin, God sustained and protected Jeremiah. So kahit maraming panganib at pagsubok, hindi iniwan ating Panginoon yung kanyang lingkod. Binigyan niya si Jeremiah ng lakas na magpatuloy at hindi siya pinahintulutang mapahamak ayon sa plano ng mga kaaway. Sa application naman natin, be a truth teller without watering down God's word. So sa ating buhay, huwag nating baguhin o itago yung mga turo na ating Panginoon para lamang ay makaiwas sa hindi pagkakaunawaan o mapasaya yung ibang tao. Kailangan ibahagi natin ito ng buo at tapat, kahit na minsan ay mahirap itong gawin. Pangalawa, be willing to offend when necessary to speak the truth. So minsan yung katotohanan ay hindi kaaya-aya sa pandinig at maaring magalit yung ibang tao sa atin. Ngunit bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, dapat tayong maging matapang na sabihin yung tama kahit na may kapalit itong hindi pagkakasundo. Pangatlo, be loving and respectful at all times when speaking the truth. So, yung pagiging matapang sa pagkasabi ng katotohanan ay hindi nangangahulugang magiging bastos o mapanghusga tayo. Dapat nating ibahagi yung mga mensahe ng ating Panginoon na may malasakit, may kabutihan at respeto pa rin sa damdamin ng iba. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.